Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang liblib na baryo, may maglolang kilala sa pagtitinda ng bawang sa palengke. Si Lola Minda at ang kanyang apo na si Lia. Walang araw na lumipas na hindi sila naglalako ng sariwang bawang sa pamilihan. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, hindi lang basta negosyo ang dahilan ng kanilang pagtitinda. Mas may malalim pang dahilan. Isang gabi, napadpad sila sa isang lugar na hindi nila dapat marating. Hating gabi nang umalis sina Lola Minda at Lia upang ipagbili ang kanilang bawang sa isang bagong bayan, na sinabi ng isang matandang babae sa kanila, "Doon kayo magtinda, marami kayong kikitain." Pero sa paglalakbay nila, napansin ni Lia na parang kakaiba ang kanilang dinaraanan. "Lola, hindi po ito ang daan papuntang bayan, di ba? Tahimik ka lang, apo. Basta sumunod ka sa akin." Pagdating nila sa isang masukal na daan, lumamig ang hangin at lumabo ang liwanag ng buwan. Hanggang sa lumitaw ang isang maliit na bayan. Tahimik at walang ingay. At may matitigas na amoy na dugo sa hangin. Sa unang tingin, mukhang ordinaryong bayan ang kanilang pinasok. Maraming bahay, may palengke, at may mga taong tila namimili. Pero sa masusing pagtingin, napansin ni Lia ang isang nakakapangilabot na detalye. Lahat ng tao sa bayang yon ay maputla. Parang wala ng dugo sa katawan. Nang inilapag nila ang kanilang paninda sa isang lumang mesa, biglang nagsidatingan ng mga mamimili. Isa sa kanila, isang matandang lalaki na may matilim na tingin. Humawak sa bawang, ngunit agad bumalikwas at umatras. "Anong ginagawa niyo rito?" tanong ng isa sa mga mamimili. Ang boses ay malamig at may halong hiningang nabubulok. Ngumiti si Lola Minda. "Nagbebenta kami ng bawang. Murang-mura, sariwa at mabisa." Nagkatinginan ang mga mamimili. May ilang umatras. Ang iba na may nakangiti. Pero halatang pilit. "Ayaw nyo ba?" tanong ni Lola Minda. "Kayo rin, kailangan nyo ito." Hindi alam ni Lia kung bakit sila dinala ng kanyang lola sa kakaibang bayang ito. Pero habang pinagmamasdan niya ang paligid, nakita niyang may mga mata sa dilim na nakatitig sa kanila. Mga dilaw at pulang mata. "Mga mata ng aswang, Lola, alis na tayo," bulong ni Lia. "Nakakatakot dito." Pero sa halip na umalis, muli pang nagsalita si Lola Minda, mas malakas, mas matapang. "Hindi niyo ba kukunin ang bawang namin?"
Wala kaming kailangang bawang, ang sigaw ng isang lalaki. At sa isang iglap, nagsimula silang magbago ng anyo. Humaba ang kanilang mga kuko at naglitawan ng matatulis nilang ngipin. Nagsimula silang gumapang papalapit. Pero bago pa sila makalapit, itinapon ni Lola Minda ang isang dakot ng tuyong bawang sa lupa. At biglang naghorimentado ang mga aswang. Umusok ang kanilang balat na tila sinusunog ng apoy. Ang iba ay sumigaw. Ang iba'y nagtakbuhan palayo. Doon lang natauhan si Lia. Ang bawang na dala nila ay hindi para ibenta, kundi para itaboy ang mga halimaw. Lola, ano to? Bulalas ni Lia. Bakit tayo nandito? Lumingon si Lola Minda sa kanya. Ang kanya mga matay puno ng tapang. Apo, matagal ng misyon ng pamilya natin ang hanapin ang mga taguan ng aswang at sirain ang kanilang kuta. At ito ang isa sa kanila. Kumuha si Lola Minda ng isang maliit na sako mula sa kanilang kariton. Punong-puno ng pinatuyong bawang at durog na asin. Hawak ka sa akin, Lia. Lilinisin natin ang lugar na ito. Nagsimulang gumalaw ang lupa mula sa anino ng mga bahay. Lumitaw ang mas marami pang aswang. Mga tao, dapat kayong mawala. Sumugod ang mga halimaw. Ang kanilang bibig ay bumubulwak ng malapot at madugong laway. Pero bago pa sila makalapit, ngayon ang katapusan nyo, ang sigaw ni Lola Minda. Binuksan niya ang sako at ibinato ang bawang at asin sa hangin. Parang buhawi ng apoy ang bumalot sa buong bayan. Ang mga aswang ay nagsigawan sa sakit. Isa-isang nasusunog at natutunaw sa sahig. Lahat ng lumapit kay Lola Minda ay napaatras. Ang iba ay gumagapang palayo, habang ang iba'y bumagsak na lamang at wala ng buhay. At sa isang iglap, naglahong parang bula ang buong bayan. At sina Lola Minda at Lia ay muling napadpad sa pamilya na daan pauwi sa kanilang baryo. Simula noon, ipinagpatuloy ni Lola Minda at Lia ang kanilang negosyo. Pero sa tuwing nagbebenta sila ng bawang, hindi lang ito para sa karaniwang tao. Dahil alam nila na may mga halimaw na nagtatago sa dilim. At sa bawat baryong may misteryosong pagkawala ng tao, siguradong may lalabas na maglolang nagtitinda ng bawang. Dahil hindi sila ordinaryong tendera, sila ay mga tagapagtanggol laban sa mga halimaw. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.